it's a final day now that Eric is flying back to US and he is leaving me. He's preparing. His flight is 4 o'clock this afternoon. The time right now is 11:09 and today is his last day here and we were going to have our last date in the restaurant. Sometimes LDR is good and it's hard. You comb your hair? Not yet, no. Okay. He's making his things ready. That only the black pack bag and this bag he will going to bring. He's preparing his jeans, his belt. It's the slick side. Oh, you need my help? Yes, you can do the back on the back loose. So I don't think I need it. Doesn't say I have it. I don't have to carry it. Is it loose to you? This? Mhm. We're going to our last restaurant date. It's a place we haven't been to before in SMC side. It's a huge Korean restaurant. Yeah. Wow, that's a good idea. How I wish I am also there. Checking the flight booking confirmation. Is it? That's the old one, but it's the same. But I'm just gonna check it just to make sure. I know the 6 is 6 p.m. though. Your passport is ready. Yeah, it's fine. Is it the same? 6:05, the same. Return flight. So this one that you need to bring. See, it's the same as this one. 6:05. This was July 19th, 6:05 p.m. Cebu and Doha, Qatar. You leave it here 6. You will be arrive in Qatar 11 o'clock. From Doha, Qatar. You have 2 hours of layover. That's good. That gives me time to get there, relax. I don't have to rush. So you put the first one. Your flight labels. Yeah. Okay. This one you need to put this first. In front. No, hon. This is July. Your return flight. This is not the same. Your return flight here is July 19. This is the first ticket. I know it's the same time though, 6:05. Oh yeah. I thought you were going to give it to them. No, I got that in case they need to see the information that they laid it in print for us, like this information up here, Okay. the confirmation, the booking ticket, and all that. But they got it. I just bought that just in case. Okay. Let's go. Let's go. I'll arrange that when we get back. Okay. I get these t-shirts in there. Yeah. Okay, let's go. The light in the CR. We're going. What's that? Just a piece of that. Get all his hair. Basement. I'll wait here. Thank you, sir. Our van is full of stuff already. Yes, it's full. But there's more room. There's plenty of more room. Yeah. Where did you put the guitar? Down? I just laid it on top. Do you think it might fall? No. There's nowhere for it to fall to. It's all on a level plane. Right around. Taxi. See that? He's not going back there either. Yeah. But see, man, all of them don't want to go back there because it's a shortcut. Are you going to bring your shades? Where's your shade? I'm gonna leave them
Yeah, because I don't have room to put them. I could have worn them today though, but I left them on the table. He's going home. He's going home. Gonna be a long time. And you have your phone for Pacquiao. Yes, are you gonna miss driving this car, hon? Yes, hon. Yes. And you will be driving a new car in US. Yes, hon. You have your new car in US. But you can still use your car, right? Yes. I have 2 cars to drive, the truck and the new car. There is SM. This will be your last time to be here in SM, hon, Yes, hon. this year. Misunderstanding. Misunderstanding in that bridge. We're here. Let's go and eat. We don't have yet breakfast. It's already 12 o'clock. This is brunch. Brunch, yes. We're here in Hongyang Plaza. It's the restaurant. Weekdays. Good morning. Yes. Name Eric and Hart. Huh? Yeah, vegetables. Thank you. You're welcome. Wow, vegetable. We have here the vegetable. Yeah, for salad. Here is the here is for Korean noodles. We have there for the cookies. No plate. Cookies. All of them are free. They have here fish. We can cook this one in our table. So, did you find what you get? Yes. We have juices here. What a nice restaurant. And they have a Filipino food here. Chuchu. And chili station. Vegetables. It's very nice display. Sit down na. At sa huling pagkakataon, binigyan namin yung isa't isa na panahon na mag-date, last date bago siya umalis babalik ng Amerika. At aside from that, matagal lang talagang sinasabi sa akin ni Eric na gusto niya mag-try dyan, gusto niya akong dalhin dyan. Pero kaso nga lang ayaw ko kasi minsan parang na-feel ko na napilitan lang siya
Kasi ayaw niya talagang mga food na ganyan, mga Inday. Eh ako naman, okay lang. So, sabi niya for the last time daw, bago daw siya babalik ng US, is kakain kami dito. Actually, ang daming sinasabi si Eric tungkol sa amin eh. Na sinabi ko sa kanya yung mga likes ko, na yung mga hilig ko is yung swimming. Tapos siya, hindi siya gusto ng swimming. Ayaw niya mag-swimming. Hindi niya gusto nababasa yung katawan niya ng tubig. Ako mahilig akong mag-scuba diving kasi certified ako na scuba diver. Tapos mahilig ako mag-snorkeling, mag-free diving. Ang hilig-hilig ko sa tubig, mga Inday. At isa yun sa mga big differences namin na gusto ko ng tubig at siya ayaw niya ng tubig kasi nga siguro sa edad niya. Most of the time talaga, mga Inday, si Eric yung nagyayaya sa akin sa labas na kumakain. Ako naman yung tanggi ng tanggi kasi mahal kaya ako makain sa labas. Gusto ko makapag-save, mga Inday. So, siya yung palaging dumadala sa akin sa SM, maglalaro, ganun. So, sinasabayan ko na lang yung gusto niya. So, regarding naman dun sa pagkain na nagutom ako ng isang video ko na wala akong maluto, walang laman yung fridge namin, eh, sinabi ko yun sa kanya na sa probinsya, ang dami mong binibili, pinupuno mo yung ref ng family ko doon. Tapos, pag dito tayo, wala ka man lang binili. So, ako na yung nag-offer na magbili, mga Inday. Ako na yung namalengke. Tapos, para may maluto rin ako. At saka this time, siya na talaga yung pumilit na kumain kami dito. So, hindi pa naman ako makatry dito. Isa itong Korean restaurant sa SMC side. Worth it siya kasi yung lahat ng mga pagkain na dinidisplay nila dito is pwede mong kunin, pwede mong kainin. Yun nga lang, dapat kumuha ka lang ng pwede mong kainin na maubos mo. Kasi pag hindi mo maubos, may babayaran ka. So, at least na-experience ko to bago ako bumalik ng bukid, bago ako bumalik sa probinsya, kasi wala ito sa probinsya. So, si Eric naman, sabi niya sa akin na gusto din niya mag-try kasi buong buhay daw niya, hindi daw siya nakapag-try na magluto ng pagkain in front of him. So, sinabayan ko na lang siya for the last time na magka-banding kami. Sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, sa aming relasyon, hindi ko alam kung babalik ba siya sa Pilipinas, babalikan ba niya ako, or hindi na. So, kailangan ko talagang malaman kung ano yung desisyon talaga niya, mga Inday. Kasi ayaw ko nang umasa eh. Pagod, actually sinabi ko na sa kanya na napagod na ako sa relasyong ito, kaka-adjust, kakagawa ng mga bagay na hindi ko gusto or kakagawa ng mga bagay na hindi ko usually ginagawa. Pinipilit ko siyang intindihin yung mga gusto niya, pero sa nakikita ko, nag-iba na talaga yung patikitungan niya sa akin simula yung tumaba ako. We arrived here now, mga Inday. We're back here in our condo with our late lunch and breakfast. Which was lunch. Yeah, brunch. And we were going to get ready fully because at 3 o'clock we were going to the airport. Maybe 3:30. 3:30? Okay. Pagdating namin sa condo, niyakap ko siya ng mahigpit for the last time. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa niya, mga kabutihan, sa pamilya ko, sa akin. At alam kong malaki yung sakripisyo niya pagpunta niya dito sa Pilipinas. Malaking pasasalamat ko na nakilala ko siya. Nakilala namin yung isa't isa. Nakilala niya yung pamilya ko. Lahat talaga ng mga tao na nakikilala kay Eric personally is ang bait talaga na tao ni Eric. Pagbigay, humble, friendly, at hindi ko yun ikinakaila na ganun talaga yung attitude ni Eric sa ibang tao. Pero pagdating namin sa loob, may mga bagay talaga na halos most of the things na hindi kami magkasundo. Like, ang dami namin talagang hindi napagkasunduan. Like, palagi kami nag-aaway, palagi kaming hindi nagkaintindihan, mag-usap kami tungkol sa negosyo, hindi rin kami compatible, ganun ang hirap, mga Inday. So, nagpapasalamat ako sa kanya, niyakap ko siya, kasi very handsome siya sa family ko, sa mga tao, sa probinsya namin. Dami na nakakilala sa kanya, nagbibigay siya ng mga bread every morning, binigyan niya ng motor yung kapatid ko, pinaoperahan niya yung isa kong kapatid, tsaka ang dami-dami, mga Inday. So, nagpapasalamat ako sa kanya and I never regret na nakilala ko siya kasi ang laking tulong niya sa buhay ko.
At pinilit kong i-workout talaga, pinilit namin i-workout. Sinabi ko sa kanya na aside from doing those things from other people and my family, may problema talaga tayo sa loob na tayong dalawa lang na ang hirap nating i-handle. Na kahit anong mang pilit nating gawin, kahit anong mang pilit nating ipaglaban, parang hindi talaga worth it. At the more tayong lumalaban, the more tayong lumalabo. So, sana itong paghihiwalay na ito, na pabalikan na ng US, mabigyan pa tayo ng closure, or hindi ko alam kung anong mangyayari, or baka mamiss natin yung isa't isa, hindi ko alam. So, ayun mga Inday, nag-usap kami. Tinanong ko siya kung anong plano niya. Sabi niya, mag-focus na lang muna daw siya sa routine at siya sa negosyo niya sa Amerika. And hindi ko pa alam kung kailan siya babalik. Sinabi niya sa akin na babalik siya within 6 months. At sinabi niya babalik siya within 8 months or more mga Inday. So wala pang assurance and wala kasiguraduhan. Alam ko malaki yung agwat ng edad namin at marami akong nababasa mga comment na matanda na si Eric at pera lang daw ang habol ko sa kanya. Nung una talaga na nag-start ako mag-vlog na shinare ko yung relationship namin sa public, is gusto ko talagang mapatunayan na hindi lang pera yung habol ko sa kanya. Yung habol ko talaga is yung totoong lalaki, yung totoong tao magmamahal sa akin. So honestly, si Eric hindi man yan talaga mayaman sa kanila. Ang status ng buhay ni Eric sa Amerika is pareho lang dito sa Pilipinas. Normal lang. Kung hindi magtatrabaho, wala ding pera. So, ganun lang mga Inday. Kung pera lang yung habol ko sa kanya, sana pumato na lang ako sa matandang mayaman, hindi sa kanya. Kaso nga lang, yung una kong nakita sa kanya nung nakipag-meet siya sa family ko, is ang bait-bait niya talaga. Tapos, sobrang close niya sa mama ko. At yung family ko, lahat sila supportado sa kanya. So, hindi ako nagmamatter sa physical, sa hitsura. Minamatter ko talaga kung anong nasa loob ng tao. Ang buong akala namin is maging madali ang lahat, maging madali itong relasyon na ito. Kasi sa 3 taon kaming LDR, never kami nagkaroon ng misunderstanding, never kami nag-aaway, ganun. So, iba pa talaga mga Inday, no, kapag nakasama mo na talaga yung tao na the rest of your life, kasi malalaman mo talaga kung ano talaga yung attitude, yung mga flaws ng yung dalawa, at kayo na bahala kung ma-handle nyo ba or kaya nyo bang makipagsama. At regarding naman din po doon sa hindi kami magkatabi matulog the whole year, 1 taon na magkasama kami. Ulit na siya US. Nangyari sa amin is totoo po talaga. Narespeto ko na lang po yung desisyon niya na wala talagang engagement na ganun na mga bagay. So, narespeto ko lang din po siya. Kasi nga, totoo na nasa Biblia po talaga na pagkatapos lang ng kasal, gawin yung mga bagay na yon. Kaya kung ako siguro sa ibang babae, no, na 1 taon na magkasama pero walang nangyayari, siguro hindi na ako tatagal. Siguro kung iba akong babae, kung yun lang yung bagay na hinahanap ko sa relasyong ito, sana matagal na akong umuwi or matagal ko na siyang iniwan. Pero hindi po ako na klaseng babae na ganung bagay lang po yung ina-after ko sa relasyon. Go to the airport. We're here. Okay. Have a safe flight. Thank you. And- Salamat. Yes, sir. Thank you. Last time we see each other. Yes, last time. Maybe the last time we see each other. Are you going check-in? Yes. Check-in na kami right away, guys, because it's already 4. 4:42. So if you're going to check-in, are you coming? Are you allowed to coming back? I think I did that last time. Yeah. checked in last time. Yeah, I waited you outside. Yeah.
He's going to check in first, and then I will just wait here outside. And we still have little time. We have little time left. I'll just wait here. It's to go now. We're going now. I'm going now. Boarding na siya mga inday. Ayan, sa Doha. Now boarding. Boarding na siya mga inday. Goodbye, Eric. Thank you so much to be with us for 1 year. Have a safe trip. Isa sa mga litrato namin noong masaya pa kami na nagkakasundo pa kaming dalawa at sinusurpresa pa niya ako. Pumupunta kami sa beach kasama ng mga family ko at noong nag-propose siya sa akin, ang dami-daming mga nangyari sa aming buhay na magagandang alaala. Simula 2019 na nagkakilala kami kasabay ng family ko na nag-picnic kami at andyan pa din yung mama ko sa picture na yan at nag-propose siya sa akin. Sobrang dami at akala ko na maging maayos ang lahat. Maraming salamat sa isang taon nating pagsasama.